Sinasabi dito na ang digmaan laban sa Labyrinth na tumagal ng mga dekada ay nagtapos sa tagumpay ng mga nasa ibabaw ng lupa. Pagkatapos noon ay napilitang palayain ng mga Labyrinth Masters ang mga bihag nila matapos matalo. Kasama sa mga ito ang mga sanggol na isinilang mismo sa loob ng Labyrinth. Dahil patay na ang mga ina nila, pinalaki sila gamit ang gatas ng mga halimaw. Sinabi ng mga sundalo sa boss nila na may isa pa raw na papalapit. Taglay ng mga batang ito ang kapangyarihang hindi normal, at masyado silang malakas para ituring na tao. Sabi ng koronel, mukha raw talaga itong ipinanganak sa loob. Sabi naman ng isa niyang kasama, matagal daw bago ito lumabas na baka galing sa mas malalim na antas. Tinatawag sila ng mga tao bilang Dungeon Baby. Sinabi ng mga sundalo sa bida na ligtas na siya ngayon. Sinabi ng mga sundalo na mag-ingat sila, dahil mukhang hindi pa niya kayang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Samantala, lumaki na ang ating bida at kasalukuyang nasa loob siya ng dungeon. Sinabi ng mga bata na nandito sila para kunan ng video ang ikalawang palapag ng Labyrinth. Tinanong ng batang lalaki kung hindi ba sikat ang mga Dungeon Babies dahil sa media. Ngunit hindi sang-ayon ang kasama niya, pero sabi niya, pagkakataon nila ito para sila ang unang yumaman. Sinabi ng batang babae na wala pa silang ideya pero mag-iimbestiga muna sila. Tinanong niya ang kasama niya kung alam ba niyang ang mga Dungeon Babies ay nahuhumaling sa mga dungeon. Pero ang taong kasama nila ay nag-iisang Dungeon Baby na ayaw lumapit sa Labyrinth. Kaya siya rin ang tanging Dungeon Baby na hindi pa nalalaman ang level. Hindi nahiyang tanungin ng kasama niya kung baka naman mahina lang talaga ang ating bida. Dahil nag-hire na rin ang babae ng mga gwardya bilang pag-iingat nila. Naiinis na ang ating bida at sinabi na umalis na sila rito. At pinaliwanag na delikado sa lugar na ito, kaya't kailangan muna nilang makarating sa pasukan ng ikalawang palapag bago magpahinga. Nakiusap rin siya na sabihan ang mga gwardya na iwasan ang paggamit ng baril kahit may masalubong silang halimaw. Dagdag pa niya, kailangang iwasan ang gulo hanggat maaari. Sinabi naman ng mga gwardya na mukhang sobra ang pag-aalala ni Jinwoo. Nagsalita ang isa sa mga gwardya at sinabi kay Dungeon Baby na siguraduhin niyang maayos niya silang magagabayan. Dagdag pa niya na paprotektahan nila ang lahat ng mga bata. Sa isip ng ating bida, naiinis siya dahil hindi talaga siya naiintindihan ng mga ito. Habang walang kabuluhang nag-uusap ang ilan, may isang halimaw sa loob ng Labyrinth na kasalukuyang paparating sa kanila. Sa isip ng ating bida na hindi biro ang geyser dahil hindi ito simpleng lugar. Sinabi ng ating bida na isa itong kilalang halimaw na madalas makikita sa unang palapag ng geyser. Dagdag pa niya, sugatan na ito. Kaya't sinabi niya na umalis na sila bago pa kumapit sa kanila ang amoy ng dugo. Ngunit hindi siya pinansin ng mga gwardya, at nagpasiklab pa ang mga ito na kaya nilang tapusin ang sugatang halimaw. Nag-alala ang ating bida at sinabi na huwag silang magpaputok dahil baka marinig sila ng ibang halimaw. Makikita na sabay-sabay silang nagpaputok ng kanilang mga baril at pinaulanan ng bala ang halimaw. Dahil sa ingay ng mga putok, galit na galit ang halimaw. Sa sobrang lakas ng alulong nito, napatikip sila ng tainga dahil sa ingay. Ngunit sa hindi inaasahan, dahil na rin sa sugat ng halimaw, matagumpay nila itong napatay. Matapos nilang mapatay ang halimaw, lahat sila ay nagtawanan ng sobra, iniisip na mahina lang pala ang mga halimaw sa dungeon. Kinakabahan ang isang lalaki, dahil sabi ng iba maraming namamatay dito, pero para lang daw pala silang mga hayop. Seryosong sinabi ng ating bida na mag-impake na sila, at itapon ang hindi kailangan, at bumalik na. Ngunit nilait lang siya ng isang gwardya. Tinanong pa siya kung natatakot ba siya o naiihi sa takot. Napahinto silang lahat nang biglang may marinig silang malalakas na tunog ng mga halimaw na papalapit. Tinanong ng lalaki kung anong tunog iyon. Tumugon ang ating bida na mga predator iyon na nakarinig ng mga putok. Dagdag pa niya, malayo pa naman sila, kaya sinabi niyang umalis na sila papuntang labasan. Ngunit muli siyang hindi pinansin. Sa halip, sinabi ng iba na lalabanan nila ang mga halimaw na iyon. Nagplano ang grupo na ilagay ang mga halimaw sa masikip na daanan upang mas madali silang patayin. Naalala nila na milyon ang halaga ng halimaw na napatay nila kanina, kaya kung makapatay sila ng tigdalawa, kikita sila ng higit 10 milyon bawat isa. Sumakit ang ulo ng ating bida dahil iyon pala ang tunay nilang pakay. Nagpasya ang ating bida na umalis na sila dahil wala silang sapat na sandata, habang ang iba naman ay nagpasyang lumaban. Ipinaalala ng mga gwardya ng isa sa kanila na ang bawat halimaw na mapapatay ay may katumbas na sahod, kaya hindi sila magbabahagi ng gantimpala sa mga hindi lalaban. Sinabi ng ating bida na sa mga nais sumama sa kanya, sumunod na agad at bilasan nila. Ngunit ang batang babae ay sinabi niya ay kailangan pa raw niyang kumuha ng video. Nagalit na ang ating bida sa mga bata at sinabi niyang kailangan nilang sumunod sa kanya. Nag-iisip naman ang mga gwardya kung saan sila pupwesto upang tapusin ang mga
halimaw. Samantala, patuloy pa rin sa pagreklamo ang mga bata dahil sa pagod. Napansin ito ng ating bida at nakita niyang pagod na talaga ang mga bata. Tinanong ng isa kung saan ba sila pupunta, dahil sira na ang gamit nila sa pagva-video. Tumugon ang ating bida na wala ng pagva-video dahil aalis na sila. Ngunit naguluhan ang bata dahil hindi iyon ang sinabi niya kanina, at tinanong kung paano na ang mga gwardya. Sa isip niya, baka kaya hindi lumalapit ang ating bida sa labyrinth kahit isa siyang dungeon baby ay dahil sa pagiging duwag nito. Dahil doon, sinabi niya sa kanyang kaibigan na bumalik na sila dahil kailangan nilang makuhanan ng video ang laban nila. Dagdag pa niya gumastos sila ng malaki para makarating doon, kaya kung aalis sila ngayon, siguradong mababangkrap sila. Bigla na lang nagkaroon ng hiyawan mula sa mga gwardya sa likuran nila kaya napatingin silang lahat pabalik. Ang mga sigaw ay nagmula sa mga mayayabang na gwardya na akalay kaya nilang harapin ang mga halimaw. Pagkarinig ng mga sigaw, nagsimulang matakot ang mga batang spoiled. Sinabihan sila ng ating bida na tumahimik at kumilos agad, dahil hindi pwedeng malaman ng iba na nagkahiwalay na ang kanilang grupo. Ipinaliwanag niya na narinig ng mga halimaw ang mga putok, at ang halimaw na napatay nila kanina ay isa lamang palang bitag. Tinanong ng babae kung alam niya na pala iyon, bakit hinayaan niyang mamatay ang mga gwardya. Sumagot ang ating bida na matagal na niyang sinubukang kumbensihin ang mga ito, dahil kung hindi sila nakinig, baka pati sila ay patay na rin ngayon. Dagdag pa niya, ang amoy ng dugo ay kumapit na sa mga gwardya, kaya kung sumama pa sila sa mga ito, mahuhuli rin sila ng mga halimaw. Ngunit panay pa rin ang reklamo ng batang babae dahil hindi raw nila sinubukang kumbensihin sila ng mas maayos. Pinatahimik siya ng ating bida at sinabing, kung madali lang silang kumbensihin, sana hindi na umabot sa ganito. Makikitang may dugo sa sapatos ng isang batang lalaki habang nagva-video ito. Pagtingin niya sa itaas, napansin niyang may isang malaking halimaw na nasa likuran niya. Nagulat siya nang makuhanan sa kamera ang dambuhalang halimaw. Dahil sa naging ingay niya, agad siyang inatake ng halimaw na kahawig ng isang dambuhalang unggoy. Naalarma naman agad ang grupo nila matapos marinig ang sigaw ng kanilang lalaking kasamahan na spoiled brat. Makikita ang lalaking spoiled brat na unti-unting nilalamon ng halimaw na parang barbecue. Nagmamakaawa siya sa kanila na iligtas siya habang sumusuka ng dugo. Naguguluhan naman ang ating bida dahil isang wolf monkey ang kaharap niya, bakit nasa unang palapag sila? Dagdag pa niya, buong grupo pa sila. Umabot na ba sila sa itaas? At tinanong niya kung alam na ba nila ang lokasyon nila mula pa sa simula. Nakita ng ating bida na aatakihin ng wolf monkey ang babaeng maingay. Kaya't bigla siyang naging seryoso at nagpa siya na iligtas ang kliyente niyang babae. Mula sa kanyang kinatatayuan, mabilis siyang kumilos upang harapin ang halimaw. Bumunot siya ng sandata mula sa isa sa mga gamit ng sibilyan para tapusin ang wolf monkey. Makikita sa kanya ang tapang habang hinarap niya ang halimaw na parang wala siyang takot. Mabilis ding sumugod ang wolf monkey para kainin siya. Ginamit ng ating bida ang kanyang kakayahan na weakness detection upang talunin ang isang halimaw. Sa isang iglap, nakita niya ang mga kahinaan ng halimaw at agad itong pinagputol-putol sa iba't ibang piraso. Dahil doon, matagumpay niyang napatay ang isang halimaw na may mataas na antas. Ngunit sa likuran ng batang babae ay may isa pang halimaw na balak siyang tapusin gamit ang mga kamay nito. Hindi ito hinayaan ng ating bida, kaya binato niya ang kanyang espada papunta sa ulo ng halimaw. Galit na galit ang ating bida sa buong sitwasyon nila dahil napapalibutan na sila ng mga halimaw. Sinabihan niya ang kanyang kliyente na tatakbo siya sa bilis na inaasahan mula sa isang dungeon baby. Dagdag pa niya, kahit mabali pa ang ilang tadyang niya, tiisin niya ito. Tinangka silang hampasin ng halimaw na unggoy na kanyang nabulag, pero matagumpay nila itong naiwasan. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang binunot ang espadang nakatusok sa kanya. Dahil dito, napuno siya ng galit at sumigaw sa sobrang inis dahil nakatakas ang mga tao. Samantala, makikita ang ating mga bida na matagumpay na nakatakas at nakarating sa ligtas na lugar. Sinabi ng ating bida na baka masakit ang ginawa niya, kaya pinayuhan niya ang lahat na magmadali dahil maaaring habulin pa sila. Umiiyak na naman ang bata at tinanong kung bakit niya hinayaang mamatay ang iba. Dagdag pa niya, malakas naman daw ang ating bida at kaya nitong lumaban kahit gamit lamang ang mapurol na kutsilyo. Tumugon ang ating bida na mukhang may hindi sila nauunawaan. Ipinaliwanag niya na kinuha lang siya bilang gabay, at hindi bilang gwardya. Kaya tinanong niya ang bata kung may nakasulat ba sa kontrata na kailangan niyang lumaban. Patuloy pa rin sa pagrereklamo ang bata,
ngunit sinabi ng ating bida na ganyan talaga ang geyser. Dahil siya ang kumuha ng mga arroganteng gwardya na hindi pa nakakapasok sa lugar na ito, at ginawa nila lahat ng mga bagay na sinabi niyang huwag gawin. Kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin, bakit hindi niya sila sinagip. Dahil kung nakinig lang sila sa kanya mula sa simula, baka nabawasan ang pinsala nila. Baka nga hindi pa nila nakasalubong ang mga halimaw. Kaya't napatanong na lang ang bata kung bakit siya sinagip. Sinabi ng ating bida na siya ang magbabayad sa kanila, kaya't hindi siya maaaring mamatay, dahil nagtatrabaho pa rin siya, at kailangan pa rin siyang bayaran. Sinabi niya na kailangan niyang panatilihin silang buhay. Ngunit nagulat sila nang biglang lumiwanag ang lugar kung nasaan sila. Napatingin sila sa isang estatwa at nalaman nilang ito ay isang emblema ng labyrinth. Sinabi ng ating bida na, basta na lang siya tumakbo kahit saan, pero napunta pala sila sa mismong loob ng labyrinth. Kaya sa isip niya, kailangan nilang makaalis dito ngayon din. Ngunit biglang gumuho ang lugar kung saan sila naruroon. Natakot silang dalawa dahil napakalalim ng kanilang huhulugan. Nagising na lang ang ating bida matapos siyang mahulog sa malalim na hukay. Napa-array ang ating bida nang malaman niyang basag ang kaliwa niyang braso. Ngunit sinabi niya na mas mabuti ng ganito kaysa mawalan sila ng buhay. Hinahanap niya ang kliyente niya, ngunit hindi niya alam kung makakaligtas siya mula sa ganitong kataas na pagbagsak. Ngunit sinabi niya na higit pa roon, nasa masamang kalagayan siya dahil bumagsak sila sa gitna ng labyrinth. Sinubukan niyang maglakad at tinanong, ano tong lugar na ito? Nalaman niyang walang senyales ng kahit anong aktibidad at naisip na mukhang abandonadong labyrinth ito. Napatingala ang ating bida dahil nakita niya kung nasaan ang emblem ng labyrinth. Nakita niyang tila umiilaw ang isang estatwa, at ang isa sa mga ito ay biglang gumalaw. Isang dambuhalang ahas ang gumapang patungo sa kanya at mabilis siyang pinuluputan. Pagkatapos nito, bigla nitong sinunggaban ang kanyang dibdib upang kagatin siya. Dahil dito, kinagat ng ahas ang kaliwang kamay ng ating bida at agad na kumalat ang lason. Nabigla ang ating bida sa mga nangyari dahil napakabilis ng ahas at hindi niya ito naiwasan. Naiinis siya dahil alam niyang hindi siya pwedeng mamatay dito. Bago siya mawalan ng malay, may nagsabi sa kanya na siya na ang magmamana ng nakakatakot na lugar sa ilalim ng lupa na ito. Nagising na lang ang ating bida sa sahig matapos siyang sakmalin ng ahas. Pagtingin niya sa paligid, napansin niyang wala na sila sa loob ng labyrinth kanina. Hindi siya makapaniwala na buhay pa siya, dahil kitang-kita niyang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Nakita rin niya na maayos na ang nabali niyang braso. Dagdag pa niya, hindi lang ang braso niya ang gumaling, pati ang buong katawan niya ay tila lubusang nakabawi. Napansin niyang parang malapit sila sa pasukan ng unang palapag ng dungeon. Napatigil siya saglit nang makita sa malayo ang batang babae na kasama niya. Agad niya itong nilapitan upang malaman ang kalagayan nito at tinawag ito sa pangalan. Sa isip niya, humihinga pa ito, ngunit malubha pa rin ang mga sugat nito. Wala siyang dalang first aid kit, at wala ring ibang tao sa paligid. Mukhang hindi ito dahil may tumulong sa kanya. Biglang gumalaw ang batang babae at samuka ito ng maraming dugo. Sa isip niya, wala nang oras para mag-isip dahil maaari siyang mamatay kung mag-aatubili pa siya. Tinawag niya ito sa pangalan at nakiusap na tiisin pa ng kaunti dahil malapit na silang makaalis. Samantala, nakabalik na ang ating bida sa kanyang bahay at kinamusta sila. Sinasabi sa balita na kaninang bandang alas 9 ng umaga, nagkaroon ng aksidente ang isang expedition team sa loob ng dungeon. 7 sa 9 na miyembro ang namatay, at pinaniniwalaang ang insidente ay dulot ng pag-atake ng isang halimaw sa ilalim ng lupa. Ayon sa ulat, ang nakaligtas na si Miss Kang ay nailigtas ng tinaguriang dungeon baby na si Ginoong Kim. Sinabi ng ating bida na wala pang 2 oras mula nang makalabas sila pero kumalat agad ang balita. Buti na lang at nakuha sa video na hindi siya pinakinggan ng mga gwardya. Kung hindi dahil sa camcorder, malamang ay siya pa ang naparusahan. Nagtataka si Jinwoo dahil iniwan niya ang unang bahagi ng bayad sa kwarto ng kapatid niya, na tiyak ay nakita na ito. Kaya't ibibigay na lang daw niya ito sa kanya ng mabilis. Makikita na dumating ang kanyang kapatid na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Tinanong ng ating bida kung anong nangyari sa mukha nito, at kung umiiyak ba siya. Sa isip ng ating bida, baka nakita lang nito ang pera. Marami yun para sa kanya, kaya't maiintindihan kung natuwa siya. Kaya sinabi niya sa kapatid na gamitin din yun para sa kasal nito. Huwag na raw itong magtanong kung paano niya nakuha ang pera. Biglang dumating ang kanilang ama mula sa likuran ng kanyang kapatid. Tinanong ng kanyang ama si Kim kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Tinanong lamang ni Jinwoo sa kanyang ama kung araw ba ng pahinga niya ngayon. Pero nadismaya ang tatay niya sa inasal
kasal ng ating bida. Narinig kasi nito na gusto niyang kumita ng pera kapalit ang sariling buhay. Kaya umuwi agad ang tatay niya para tingnan kung ayos lang ba siya. Galit na tinawag si Hanji at sinabing ibalik ang hawak nito, sabay tanong kung bakit nasa kanya yun. Dagdag pa niya, anong ginagawa niya at bakit hawak-hawak niya yun, dapat ibalik niya yun sa kuya niya. Seryoso siyang tinanong ng tatay nila kung akala ba niya, wala nang silbi ang mga magulang nila kaya kailangan pa niyang isugal ang buhay niya para lang sa kasal ng kapatid niya. Pero sabi ng ating bida, hindi naman laban ang trabaho niya, dahil kumita lang siya ng pera dahil nagsipag siya. Alam ng tatay niya na hindi sila magkadugo, pero parang sobra na ang ginagawa niya para lang maipakita na may halaga siya. Kaya sa huli, humingi na lang si Jinwoo ng pasensya dahil nag-aalala lang din ang tatay niya. Sabi naman ng kapatid niyang babae, kunin na lang niya ang pera. Gusto sanang ibigay ng ating bida ang pera kay Hanji, pero umalis na lang ito para matapos na ang usapan. Akala ng ama niya noon na pinalaki niya siya ng maayos, pero lumalabas na lumaki siyang makasarili. Alam ng ama niya na ang pagpapalaki sa anak ang isa sa pinakamahirap na bagay. Pero paliwanag ng ating bida, binigyan niya si Hanji ng pera dahil gusto niya, dahil wala rin naman daw siyang ibang paggagamitan, kaya bakit hindi nila gamitin para sa kasal. Pinaalala ng ama niya na kung alam niya lang kung paano nakuha ang perang yun, kapalit ng buhay ng kuya niya, hindi niya yun tatanggapin. Kabilang pa rin siya sa pamilya, at ayaw ng ama na malungkot sila sa ganitong paraan. Sinabihan siya ng ama na pumasok na at magpahinga. Siguraduhin niya raw na hindi na mauulit ang ganito. Sinabi rin doon na ang pag-aampon sa mga ulila mula sa dungeon, na tinatawag na dungeon baby, ay nagdadala ng malaking halaga ng pera. Marami na ang nag-aampon ng mga bata para lang sa pera, pinagsasamantalahan, pinapahirapan na nauuwi pa sa pagpatay ng mga sarili nilang anak. Kaya kung tutuusin, maswerte pa siya kumpara sa iba. Dahil dito, naisip niyang kahit papaano, nakatagpo siya ng isang totoong pamilya sa lugar na ito. Pero may mga abala pa rin sa kanya, lalo na tungkol sa lisensya ng kasal ng kapatid niya. Doon niya napansin na may tattoo siya na hindi niya alam kung saan nanggaling. At hindi lang yun, bigla na lang may lumitaw na system sa harap niya, na hindi niya alam kung paano at bakit. Nakasulat sa screen na nag-Ace Labyrinth, na may rank 1 Labyrinth Synchronization 16.1% at na may durability ito na 41. May kakayahan din siyang gumawa ng iba't ibang pasilidad, pero hindi niya pa ito magamit, dahil hindi pa raw siya kwalipikado bilang may-ari ng labyrinth. Gamit ang internet, may ilan siyang nalaman. Yung green panel na nakita niya, kamukha ng mga nakikita sa mga laro. At base sa pangalan nitong Naga Labyrinth, malamang ito rin yung dungeon kung saan siya unang hinulag ng dambuhalang ahas. Iniisip niya kung ang isang abandonadong labyrinth ay siya mismo ang pinili bilang master nito. Nagtataka rin siya kung ang portal na ito ay isang bagong bukas na daan. Dahil wala naman ito roon noon, sinubukan niya itong hawakan. Ngunit bigla na lang nagbago ang gravity sa loob ng kanyang silid at tila hinihila siya papasok. Pagkatapos ng lahat ng iyon, natagpuan na lamang niya ang sarili sa loob ng labyrinth kaya naman labis ang kanyang pagtataka. Nagulat ang ating bida dahil ito ang parehong lugar na nakita nila kanina habang nasa loob ng labyrinth. Ngunit nang tiningnan niya ito ng mabuti, napansin niyang may kaunting pagkakaiba. Naiinis siya dahil ang salbaheng ahas ay muli na namang nagtatangkang umatake. Sa isip niya, napakabilis nito, halos hindi niya masundan gamit ang kanyang mga mata. Kaya't kailangan niyang harapin ito ng buong lakas mula pa sa simula. Biglang lumitaw ang ating bida at itinaas ang kanyang jacket upang hulihin ang ahas na muling kumagat sa kanya. Matapos iyon, ginamit niya ang jacket para itali ang ulo ng ahas sa pader, upang hindi ito makagalaw sa kinatatayuan nito. Dahil dito, makikitang hindi na ito makakilos, dahil sa pagkakatali ng ating bida sa batong ahas. Nakangiti ang ating bida na may halong pagyayabang, habang sinabing hindi na siya malilinlang sa parehong paraan. Ngunit agad din siyang naging seryoso, dahil pansamantala lamang iyon, at madali ring mapunit ang tela. Kaya kailangan niya ng armas upang makipaglaban sa kalaban niyang ahas. Bigla na lamang may narinig siyang tinig na 18,230 snakes releaser, upang pamunuan ang ilalim ng lupa at umupo sa trono ng naga. Napaisip siya, masyado siyang maliit at kulang pa upang akuha ng bigat ng korona. Pero hindi rin siya nasa kalagayan upang pigilan ang agos ng oras, kaya't inisip niyang maaaring ito na ang kanyang tadhana. Wala naman siyang kaalaman tungkol sa trono ng naga, kaya tinanong niya ang tinig kung siya ba ang master ng labyrinth. Ngunit hindi siya sinagot. Sa halip, binati siya bilang ang maluwalhating bagong hari ng naga, at binigyan ng hangarin para sa magandang kapalaran. Dahil doon, hindi niya nakuha ang kasagutan sa kanyang mga tanong, kaya tinawag niya ito ng paulit-ulit. Galit siyang sumigaw, sinabing huwag siyang pagbibiruan dahil ayaw
na ayaw niya sa labyrinth. Sa loob ng kanyang isipan, naisip niyang hindi na niya ito pinapansin sa loob ng maraming taon, dahil bumalik lang siya rito noon dahil sa bayad para sa kasal ni Hanji. Naiinis siya sa mga sunod-sunod na pangyayaring hindi niya inaasahan. Nagsisi siya, dahil sana ay nakinig siya sa payo ng kanyang mga magulang, na iwasan ang labyrinth. Napatingin ang ating bida sa isang sulok, dahil may nakita siyang tila isang halimaw sa loob ng labyrinth. Napahinto siya nang biglang marinig ang boses ng kanyang kapatid na tinatawag siya. Tinanong siya nito kung nasa kwarto ba siya, at kung pwede ba silang mag-usap sandali. Nakiusap muna ang ating bida, sinabing nagbibihis pa siya sa mga sandaling iyon. Napaisip siya, ito ba ang portal na pwede niyang daanan? Hindi niya inakala na makakarinig siya ng tunog mula roon. Samantala, ang kanyang kapatid na babae ay nais nang pumasok sa silid upang makausap siya ng harapan. Naiinis ang ating bida, dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyayari. Kaya't dali-dali siyang lumabas mula sa labyrinth at bumalik sa loob ng kanyang kwarto. Napansin niya na parang may kakaibang epekto sa kanyang katawan, tila siya'y binibaliw, ngunit wala naman siyang nararamdamang sakit. Nagtaka rin ang kanyang kapatid at naitanong kung ano ang mga kakaibang tunog na naririnig niya mula sa silid. Napansin ni Hanji kung bakit pinagpapawisan ang kanyang kuya, at napaisip siya kung totoong nagbibihis ba ito. Biglang tumunog ang laptop ng ating bida, isang tunog mula sa isang online game. Natuwa naman ang kanyang kapatid, dahil inakala niyang naglalaro ang kuya niya. Ngunit agad nilinaw ng ating bida na isa lamang itong game stream. Hindi inaasahan ni Hanji na magiging interesado ang kanyang mahigpit na kapatid sa ganitong bagay, isang bagay na akma sa edad niya. Dati, wala namang hilig o libangan ng kanyang kuya, at madalas lang itong nakatambay sa kanyang kwarto noong sila'y bata pa. Ngunit sa tingin ng ating bida, hindi rin naman siya ganap na mali. Pagkalabas niya mula sa labyrinth, nahirapan siyang mag-isip tungkol sa lugar na iyon. Ang kapayapaang hindi siya sanay ay mas lalo pang naging hindi komportable para sa kanya. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang ibang dungeon babies ay patuloy na tinatawag pabalik ng labyrinth. Ngunit biglang naging malungkot ang kanyang kapatid dahil sa mga nangyari kanina. Kaya humingi na lamang siya ng paumanhin sa kanyang kuya dahil sa pagbubuwis nito ng buhay para sa kanyang kasal. Alam niyang muling pumasok ang kanyang kuya sa lugar na iyon, kaya taos puso ang kanyang paghingi ng tawad. Ngunit sinabi lang ng ating bida na ayos lang talaga iyon, kaya huwag na siyang mag-alala at mas mabuting magpahinga muna. Isinara muli niya ang pinto at sinabing maghintay muna ito sa labas, at babalik siya agad. Ngunit sa isip niya, bigla niyang naalala, nakalimutan niya ang kanyang coat sa loob ng labyrinth. At ang hindi inaasahan, nasa loob ng coat ang kanyang pera, at kasalukuyang pilit itong kinukuha ng isang low-level monster. Laking gulat niya nang makita mula sa loob ng kanilang bahay ang nangyayari sa loob ng labyrinth, kitang-kita ang tagpo. Habang tuwang-tuwa ang halimaw, naguluhan ang ating bida, hindi alam kung ano ang gagawin, dahil ang mismong bahay niya ay tila may koneksyon na ngayon sa loob ng labyrinth. Humingi ng pasensya ang ating bida dahil sobrang naengganyo siya sa laro, kaya parang nawala sa isip niya ang lahat ng nangyari kahapon. Sumang-ayon na rin siya sa ideya na gusto niyang mag-enjoy sa kanyang unang bagong libangan. Kaagad niyang isinara ang pinto at nagpasalamat sa kanyang kapatid sa pag-aalala. Napasabi na lang si Hanji sa sarili dahil hindi niya kailanman nakita ang kuya niya na ganoon ka-excited. Ngunit sa loob ng ating bida, humihingi siya ng tawad dahil nagsinungaling siya. Pagkatapos nito, muling isinara niya ang pintuan. Agad siyang pumasok sa labyrinth at hinanap ang maliit na halimaw. Dumiretso siya sa kanyang jacket upang kunin ang pera ni Hanji. Ngunit sa tingin ng ating bida, mukhang wala na roon ang halimaw na nakita niya kanina. Sinubukan niyang halughugin ang bulsa ng kanyang jacket, ngunit lahat ng laman nito ay nandoon, maliban sa pera ni Hanji. Sinabi ng system na habang wala siya sa loob ng labyrinth, isang low-level monster ang pumasok at ninakaw ang kanyang pera. Upang mahanap ang maliit na halimaw, kailangan muna niyang tapusin ang synchronization at i-activate ang pasukan ng labyrinth. Nagtaka naman ang ating bida sa sinasabi ng system sa kanya. Nagalit siya dahil isang mababang halimaw lang na basta-basta na lang papasok at magnanakaw ng pera. Dahil sa inis, ibinato niya ang kanyang jacket sa sahig. Pagkatapos noon, umupo siya sa kanyang trono upang makapag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin. Na-frustrate siya dahil hindi niya inaasahan na mauuwi sa kapalpakan ang lahat ng kanyang ginawa. Bigla siyang nagulat nang muling tumunog ang system. Muling sinabi nito na habang wala ang ating bida sa labyrinth, isang low-level monster ang pumasok at kailangan niyang tapusin ang synchronization at i-activate ang pasukan ng labyrinth. Ang ibang detalyadong impormasyon tungkol sa labyrinth ay nakalock pa, kaya tinanong siya kung nais ba niyang magpatuloy sa synchronization. Sinabi ng
ating bida, mukhang ang marble na ito ay may katulad na function sa tato na nasa kanyang braso. Napagdesisyonan niyang gawin ang synchronization, dahil kailangan niyang hanapin ang pera pagkatapos ng lahat. Kung hindi, pwede niya na lang itong pabayaan, isa na lang itong dagdag sa walang katapusang mga labyrinth, na baka katulad ng ibang dungeon babies, nahihirapan na rin siyang pumasok muli sa labyrinth. Habang hinihintay ng ating bida na matapos ang synchronization ng labyrinth, iniisip niya kung dapat ba ang ginawa niya lang ay pindutin ang yes. Sabi kasi, kapag ginawa niya iyon, may gate na lilito. Napasabi na lang siya na aksaya lang ito ng oras. Mas mabilis pa sigurong maghanap ng low-level monster kung huhukayan na lang ang lupa. Biglang nag-anunsyo ang system. Sinuri na si Kim Jinwoo kung kwalipikado bilang hari ng Naga, at biglang nagliwanag ang buong labyrinth. Ayon sa system, 18,239 na pugad ng ahas. Ang labyrinth ng Naga ay nagrehistro kay Kim Jinwoo bilang bagong master nito. Dagdag pa ng system, inaayos ang labyrinth ayon sa synchronization data ng labyrinth master na si Kim Jinwoo. Makikita na unti-unting nagbabago ang buong labyrinth ng ating bida habang papatapos ang proseso ng synchronization. Sinabi ng system na kompleto na ang synchronization sa labyrinth ni Jinwoo. Napasabi na lang ang ating bida na mas maganda ito kaysa dati, ngunit madilim at nakakatakot pa rin. Muling lumitaw ang system at ipinakita ang kanyang rank 4 na habang ang labyrinth niya ay rank 1 na may sukat na 4x4. May durability itong 201 hanggang 1050. May mga pasilidad tulad ng owner room, na rank 1 at portal gate. Ngunit sinabi rin ng system na hindi pa kwalipikado ang may-ari upang i-activate ang mga ito. Sinuri ito ni Jinwoo at napansin niyang wala namang malaking pagbabago maliban sa gate na lumitaw sa kanyang stat window. Sa tingin niya, ang pasukan ng labyrinth gate ay nasa mismong harapan niya. Biglang lumitaw ang isang low-level monster sa entrance gate ng ating bida. Napansin ito ng ating bida dahil sa kanyang matalim na pandama, dahil iyon din ang halimaw na nagnakaw ng pera ng kanyang kapatid. Inis niyang tinanong ang halimaw kung paano ito nagawang pumasok ng ganoon kadali sa lugar na iyon. Sa tingin niya, kung isang normal na tao ay hindi mapapansin ang ganitong nilalang at hindi rin malalaman kung may dumaan man. Dagdag pa niya, habang hinuhuli ang halimaw, ginaya niya ang paraan ng kilos nito. Makikita na matagumpay niyang nahuli ang maliit na halimaw na may sungay, ang siyang nagnakaw ng pera ng kanyang kapatid. Sa tindi ng galit niya, sinakal niya ito ng mahigpit sa leeg. Pagkatapos nun, binigyan niya ito ng isang malakas na suntok sa mukha. Dahil dito, nagkaroon ng kaunting pinsala ang halimaw mula sa suntok ni Jinwoo. Hindi niya inakalang ang maliit na halimaw ay maglalakas loob pang bumalik sa labirintong ito. Galit niyang inutusan ang halimaw na ibigay ang pera bago niya ito patayin. Nagsalita ang halimaw gamit ang isang kakaibang wika, ngunit napansin ni Jinwoo na parang wala naman itong saysay sa kanya. Nang lamig ang halimaw nang tanungin siya ng ating bida kung alam ba nito kung anong klaseng pera ang ninakaw niya. Dali-daling may kinuha ang maliit na halimaw mula sa kanyang bulsa bilang kabayaran. Sana'y sasabihin ng ating bida na hindi niya kailangan ng kung anong kakaibang bagay mula sa bulsa nito. Ngunit bigla siyang natigilan at napatingin sa batong iniabot sa kanya ng halimaw. Nang makita niya ito, agad niyang napansin na isa itong down gem. Ayon sa mga tala, ang mga down gem ay espesyal na hiyas na matatagpuan lamang sa mga geyser, maaari itong nakabaon ng malalim sa lupa o kaya'y tumutubo sa mga bihirang halaman sa paligid ng geyser. Gayunpaman, halos imposibleng matagpuan ang mga ito gamit lamang ang karaniwang paraan. Kadalasan, pinapatay pa ng mga tao ang mapanganib na nilalang upang makuha ang mga ito. Dahil dito, napakataas ng halaga ng mga down gem. Naisip ni Jinwoo na kahit isang down gem na halos isang carat lang ay maaaring nagkakahalaga na agad ng milyon sa won. Pero hindi lang iyon, ang hawak niyang bato ay kasing laki ng kanyang hinlalaki. Siguradong aabot ito ng 10-10 milyong won. Ngunit tila hindi niya napansin na ang halimaw ay nawawalan na ng hininga. Hindi rin niya namalayan na matagal na pala niyang sinasakal ito ng mahigpit. Dahil dito, napilitan ng low-level monster na maglabas pa ng isa pang down gem bilang kabayaran. Napatigil si Jinwoo, hindi alam kung ano ang gagawin, dahil bigla na lang may dalawa na siyang down gems. Dahil hindi na makahinga ang halimaw sa tindi ng pagkakasakal,
agad niya itong inihagis palayo. Agad namang binitawan ng ating bida ang mahina at lupaypay na halimaw. Pagkatapos noon, sinubukan niyang saluhin ang dalawang down gems, ngunit ang isa na kulay asol, ay hindi niya nasalo. Ang asol na gem ay tumama sa altar, kaya't napatitig si Jinwoo sa direksyong tinakbuhan ng halimaw. Makikita na matagumpay na nakatakas ang low-level monster mula sa mga kamay ni Jinwoo at nakalabas na mula sa kanyang labyrinth. Sinabi lang ni Jinwoo na ayos lang iyon sa kanya dahil nakuha naman niya ang dalawang down gems. Ngunit ang kulay asol na gem na nasa altar ay nasira, at nagsimula itong magbigay ng liwanag. Nagulat ang ating bida nang makita niyang may liwanag na lumalabas mula sa altar ng kanyang labyrinth. Sinabi ng system na isinakripisyo ni Jinwoo ang isang middle rank down gem. Ang nasirang durability ng labirinto ay mare-restore at magpapatuloy ang upgrade. Galit na tinanong ni Jinwoo kung sino ang may utos ng ganoon, kaya't mabilis siyang pumunta sa altar upang bawiin ito. Kaagad niyang nais kunin ang down gem, ngunit huli na, dahil naging abo na ito. Sinabi ng system na aabutin ng 24 na oras bago ma-restore ang durability. Mayroon siyang 72 oras upang pataasin ang rank ng labyrinth. Nahihirapan si Jinwoo dahil pakiramdam niya'y parang nawalan siya ng kotse dahil sa laki ng halaga ng down gem na iyon. Samantala, 4 na araw ang lumipas. Sa kabila ng mga agam-agam nila tungkol sa kasal ni Hanji, naging maayos ito sa tulong ng kagandahang loob ng mga kamag-anak ng finance nito. Naibenta rin ni Jinwoo ang down gem sa makatarungang halaga pagkatapos ng kaunting negosasyon. Sinabi ng matanda na ang halaga ng down gem ay 18 milyon, at hindi na niya kayang dagdagan pa ito dahil lugi na siya kung tataasan niya. Mas mababa kaysa sa inaasahan ni Jinwoo ang presyo, pero sapat na ito para sa wedding gift ng kanyang kapatid. Dagdag pa niya, magagalit ang kanyang ama kapag nalaman ito, kaya't kailangan na lang niyang ibigay ito kay Hanji ng palihim. Hindi siya makapaniwala na ang isang pirasong bato ay nagkakahalaga ng 18 milyon. Habang natitirang 24 na segundo na lang bago matapos ang upgrade ng labyrinth, naisip niya na sana'y naging 36 na milyon iyon kung hindi kinuha ng labyrinth ang isa sa mga hiyas niya. Wala nang saysay ang magsisi sa nakaraan, kaya umaasa na lang siya na sulit ang perang ginastos niya at natapos na ang synchronization. Pagkatapos noon, inactivate niya ang gate open upang makapasok sa kanyang labyrinth at tingnan ito. Sinabi ng system, labyrinth upgrade complete. Tumaas ang rank ng labirinto mula rank 1 patungong rank 2. Ang mga dating nakalock na pasilidad ay na-activate na. Dahil sa activation ng labyrinth, may mga halimaw at nilalang sa malalayong lugar na nakadetect ng presensya nito. Masyadong mahina ang depensa ng labyrinth niya. Sa warp activating, mababa ang durability ng gate at walang depensang militar. Sinabi ng system na ang facility na tinatawag na Naga Nest ay nalikha malapit sa power chamber. Bigla na lamang nagkaroon ng pagsabog sa isang bahagi ng labyrinth ng ating bida, malapit sa gilid. Sinubukan niya itong tingnan upang malaman kung ano ang ibinigay ng system sa kanya. Laking gulat niya nang may lumitaw na silid sa dating pader. Tinanong niya ang sarili kung ito na ba ang tinutukoy nilang Naga Nest. Sa kanyang paningin, iba ang hitsura nito kaysa sa inaasahan niya. Akala niya ay magiging malagkit at basa ito, tulad ng kapaligiran ng mga reptilya. Mas lalo siyang nagulat nang biglang napisa ang isang itlog mula sa loob ng Naga Nest. Naisip niya kung isa ba itong dungeon beast, at nagtaka kung bakit tila biglaan ang pangyayaring iyon. Ayon sa system, 6 na rank 1 Naga workers ang lumitaw mula sa pasilidad. Ang mga Naga workers ay lilito tuwing angat ang rank ng labyrinth. Makikita ang mga Naga workers ng ating bida na may nakakatakot na itsura. Ngunit sa totoo lang, napaka-cute pala nila. Nasa isip ni Jinwoo na hindi ito ang inaasahan niya. Sinabi ng system na naghihintay ang mga Naga workers ng utos mula sa kanilang amo. Alam ni Jinwoo kung ano ang dapat gawin ng pinakamababang uri ng manggagawa, dahil naging excavator din siya noon. Kaya iniutos niya sa kanila na 4 sa kanila ang magiging scout, at gumawa ng mapa na may labyrinth sa gitna. Dagdag pa niya na imbestigahan nila ang mga kalapit na panganib, likas na yaman, ekolohiya, at iba pa, at sinabi niya na iwasan nila ang pakikipaglaban. Hanggat maaari at unahin ang kaligtasan. Karaniwan, dapat ay may kasamang mga gwardya ang mga ito, pero wala pa siya ni isa. Sinabi rin niya sa natitira na hukayin ang pader sa tapat ng pugad at gumawa ng imbakan. Ngunit hindi siya gaanong umaasa sa kanila. Dahil pandak at mataba sila, kaya siguradong hindi sila mabilis o malakas. At wala pa siyang nakitang mas mukhang pagkain ng halimaw kaysa sa mga
mga tulad nila sa geyser. Pero matapos ang ilang oras, napasabi na lang siya na namamangha siya sa kanila. Dahil hindi niya inakalang makakaya nilang hukayin ang isang silid sa loob lamang ng isang oras. Sinabi ng system na may storage size na siya na 1 by 1 at matagumpay na naitayo. Pagkatapos, sinabi ng system na bumalik na ang ilan sa mga Naga worker na bahagi ng exploration team. Nagtaka si Jinwoo kung bakit isang grupo lang ang dumating sa kanyang labyrinth. Kaya nang makita niya itong mag-isa, nasabi niya, ibig sabihin ba, namatay na sila. Naiinis siya dahil hindi niya dapat sila pinaalis nang wala siyang kasamang gwardya. Hindi tulad ng mga military force, hindi sila muling masa-summon, kaya permanente na ang pagkawala nila kung sakali. Nang tanungin ng ating bida kung okay lang ba ito, sinang-ayunan naman ito ng kanyang alagad. Nalaman natin na masyado raw maraming dala kaya bumalik muna sila para ilagay ang mga spoils. Kaya nahiya na lang si Jinwoo dahil sa pag-aalala niya. Sinabi ng system na tumaas ang moral ng 4 na Naga worker at tumaas din ang kanilang work efficiency. Binigyan ng kulay abong ahas ang ating bida ng isang mapa na ginawa nito sa pag-explore sa dungeon. Nang tingnan ito ng ating bida, napansin niyang nag-a-update ang mapa ng labyrinth. Sinabi ng system na na-activate na ang warp map. Ipinakita naman ang buong labyrinth at kung nasaan ang kanilang teritoryo na wala pang defense military force. Mukhang hindi na kailangang tumakbo-takbo pa ni Jinwoo para lang magmapa, dahil napakaraming bagay sa paligid. Napansin ng ating bida ang mga kagamitang dala ng kanyang tauhan, mga kagamitang luma na. Pinuri naman niya ang kanyang tauhan dahil naparami ang nakuha nila mula sa loob ng dungeon. Nahulaan naman ni Jinwoo na dinala ng mga ito ang lahat ng kaya nilang buhatin, kaya sumang-ayon na lang ang kanyang tauhan. Hindi niya naman alam kung dapat ba siyang magpasalamat sa mga ginawa ng kanyang mga tauhan. Nakita niya na mukhang galing ang mga gamit na ito sa panahon ng Geyser Great War noon, pero lahat ay luma na at may kalawan na. Wala ring ebidensya na may taong napadpad dito kamakailan lang. Mukhang nasa gitna talaga ng kawalan ng lugar na ito, kaya hindi ito maaaring kabilang sa mas malalalim na palapag. Biglang kumilos ang ating bida at kinuha ang isa sa mga dala ng kanyang tauhan. Napahinto siya dahil ang nakuha ng kanyang tauhan ay isang mahalagang bagay. Dahil nakakuha na naman siya ng 3 maliliit na down gem. Kaya tinanong niya ang isang green na tauhan kung may nakita pa silang ganitong bagay. Kaagad niyang iniutos na kunin nila lahat ito at huwag kalimutang sabihin din sa iba. Dahil doon, aalis muli siya dahil kailangan niyang ipa-evaluate ang mga ito sa tindahan. Ngunit napaisip siya, kung aalis siya ngayon, ano ang mangyayari sa mga workers niya? Dahil nag-aalala siya, naisip niya kung paano kung salakayin ang labyrinth habang wala siya. Biglang nagpaawa ang 3 worker kay Jinwoo, na parabang nagsusumamo na protektahan sila. Tinanong ng ating bida kung sigurado ba silang may mas marami pang down gems, na tila kinasanayunan na nila. Kaya sumang-ayon na rin si Jinwoo na ipagkatiwala sa kanila ang pagkuha ng mga down gem. Napasabi na lang siya na totoo namang nakikinabang siya sa labyrinth, pera man o oportunidad. Makikita na tinapon ni Jinwoo ang 3 down gems upang makapag-summon ng gwardya sa loob ng kanyang labyrinth. Sinabi ng system na isang low-rank down gem 2 at 2 lowest-rank down gem 1 ang isinakripisyo sa altar. Ang mga down gem ay pinalitan ng 4 na labyrinth energy. Nahinayang si Jinwoo dahil ipinalit niya ang halagang 10 milyon kapalit ng 4 lang na energy. Dahil 5 taon siyang nagsikap kalimutan ang tungkol sa labyrinth pero isang beses lang siyang pumasok at na-addict agad siya. Ngunit ngayon, alam niya na kung bakit baliw na baliw ang mga dungeon babies, kung bakit handa silang mamatay para dito. Sa kabila ng panganib at dilim ng geyser, may isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na bumabalot sa kanya na hindi niya nararamdaman habang namumuhay sa ligtas at maliwanag na mundo sa ibabaw. Hindi yun dahil kailangan lang niyang mag-adjust. Napasabi na lang siya, nalaman niyang mababagot lang siya sa kanyang buhay. Dagdag pa niya, literal na nabaliw siya sa sobrang pagkabagot. Sinabi niya na bilang bagong hari ng Naga, dadalhin niya ang karangalan sa imperyo ng Naga, ayon sa kanyang kagustuhan. Isang karangalang sapat upang limunin ang buong geyser. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang mag-summon ng mga gwardya upang depensahan ang kanyang labyrinth. Ipinakita ng system ang mga unit na maaari niyang i-summon. Nakalagay rin dito ang bayad para sa kanilang pagpapanatili, pinakamababa, 1/8 bahagi ng isang down gem kada buwan. Una,
ang Naga Soldier Rank 1, na may halagang isang energy. Siya ang warden ng labyrinth, walang kinatatakutan at espesyalisado sa labanan. Pangalawa, ang Naga Maid Rank 1, na may halagang 2 energy. Siya ang nag-aasikaso ng mga gawain sa loob ng labyrinth. Siya ay mataas ang katalinuhan at may kakayahang mag-utos at mamuno sa laban, ngunit mahina sa mismong labanan dahil isa itong non-combat unit. Sinabi rin ng system na mayroon siyang 4 na down gem energy. Napatanong na lang ang ating bida kung ito lang ba ang mga unit na maaari niyang i-summon sa ngayon. Dahil tama lang naman na mag-summon siya ng mga unit upang ipagtanggol ang kanyang labyrinth. Ngunit nalaman din niya na may bayad pala sa pagpapanatili ng mga ito, kaya hindi siya pwedeng basta-basta magparami ng tauhan hanggat wala pa siyang sapat na down gems. Kaya nagpa siyang mag-summon ng isang Naga Soldier at isang Naga Maid. Sinabi ng system na gumamit siya ng isang down gem energy upang mag-summon ng isang Naga Soldier. Makikita na unti-unting bumubukas ang isang portal sa harapan ng ating bida. Dahil dito, lumiwanag ang kanyang paligid matapos ang proseso ng summoning. Pagkatapos nito, dumating ang kanyang bagong tauhan, isang nilalang na mas malaki pa kaysa sa kanya. Sinabi ng system na isang normal Naga Soldier ang matagumpay na na-summon. Inaasahan sana niyang may lalabas na Naga Soldier na may hawak na espada, ngunit kahit wala ito, mukha namang maaasahan ang tauhan niya. Kaagad niyang inutusan ang bagong summon na bantayan ang imbakan at gate ng kanilang teritoryo. Dagdag pa niya, sa itsura pa lang ng nasummon niyang tauhan, kaya nitong mabuhay hanggang sa ikalimang palapag. Pagkatapos nito, sinabi ng system na gumamit siya ng 2 down gem energy upang mag-summon ng isang Naga Maid. Mystery Geyser activated. Dahil sa isang napakabihirang kondisyon, isang heroic rank Naga Maid ang nasummon. Nagtaka si Jinwoo at napaisip kung ano kayang ibig sabihin ng sinasabi ng system na heroic. Biglang nayanig ang buong labyrinth ng ating bida dahil sa anunsyo ng system sa kanya. Pagkatapos nun, unti-unting nagsusummon ang Naga Maid na isusummon niya. Makikita ang larawan na kalahating tao at kalahating ahas ang katawan. Ang mukha naman nito ay itsura ng tao at ang tenga nito ay parang ahas. Sinabi ng system na ang Naga Maid na si Dominic na may heroic rank ay naisummon na. Sinabi ng system na siya si Dominic at hindi siya may kukumpara sa mga karaniwang Naga Maid dahil isa siyang tunay na tagapayo na tapat sa karangalan ng kanyang master. Pagkatapos ma-summon si Dominic, kaagad niya itong binati ng mabuti. Nagulat si Jinwoo dahil kaya ni Dominic gumamit ng telepathy na kaya siyang kausapin sa isip. Masayang sinabi ni Dominic na sabihin niya lang kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil doon, binigay ng ating bida ang buong impormasyon sa kanya upang maayos nila ang kanyang labyrinth. Pagkatapos mag-summon ng ating bida, nag-usap sila tungkol sa kasalukuyang sitwasyon nila. Tinanong ni Dominic kung kahit ang tutorial ay hindi pa pala tapos sa totoo lang. Nakiusap siya na bigyan siya ng pahintulot na gamitin ang kasalukuyang na-explore na mapa ng labyrinth. Nakita niya na may isang mental ore at halaman na may down gem sa malapit. Habang nagtataka ang ating bida sa kanya dahil marunong rin siyang gumamit ng mapa. Napagpasyahan ni Dominic na mas mabuting makita nila mismo bago ito kumpirmahin, kaya gusto niyang ipaliwanag habang naglalakad sila. Ipinaliwanag ng kanyang advisor na ito ay isang stalactite cave na malapit sa labyrinth at mahina ang pader ng kuweba, kaya maaari nilang batasin ang bahagi papunta sa metal ore at magtayo ng gathering station sa pagbubukas sa ilalim ng stalactite cave. At ang metal ore naman ay nasa likod lang ng pader. Kaya maaaring magmina ng down gems dito, bukod pa sa mga mineral para sa forge. Ang mga halaman naman na hugis gem sa loob ay maliit pero maaari pa ring anihin ng down gems. Dagdag niya pa na matibay ang mga geyser plants, kaya hindi na rin kailangang alagaan ng mabuti. Kaya sinabi niya na anihin niya na ito ngayon habang nandito na rin sila. Panghuli, kailangan nilang gawing bahagi ng teritoryo ng labyrinth ang lugar na ito. Dahil madaling ipagtanggol ang mga kalapit na lagusan, may inuming tubig at nasa gitna rin ang posisyon nila. Napatanong na lang si Jinwoo kung ano itong mukhang mapanganib na marka. Sumagot si Dominic na mukhang markang teritoryo ito ng mga mababangas na hayop. Sa mapa, parang isang malaking lugar itong nakaharang pero mukhang kinumpirma ng mga worker na may halimaw nga roon kaya sila umatras. Ngunit sinabi ni Dominic na depende sa uri ng halimaw, maaari silang magtayo ng hunting area para makatulong sa mga maintenance cost. Napatanong na lang si Jinwoo kung ang pangalan niya ba ay Dominic na kinasaanyunan naman niya. Sinabi lang ng ating bida na sobrang kahanga-hanga ang mga nalaman niya. Naging masaya naman siya dahil normal lang ito para sa isang maid na tumutulong sa pangangalaga ng labyrinth. Ni hindi inakala ng ating bida na may naga na marunong magbigay ng payo at makipag-ugnayan sa kanya. Dagdag niya pa, gaya ng alam niya, galing siya sa ibabaw ng mundo. Wala siyang balak na pabayaan ang labyrinth pero madalas
madalas siyang nasa labas, sa ibabaw ng mundo. Nauunawaan naman ni Dominic ang pag-aalala ng kanyang master patungkol sa labyrinth niya. Dahil wala pa silang labyrinth core, hindi pa agad ito aatakihin, pero kailangan pa rin nilang maging handa para sa anumang maaaring mangyari sa geyser. Kaya iminumungkahi niyang dagdagan na ang units at i-upgrade agad ang labyrinth. Bagamat, kakailanganin niya rin ng mas maraming down gems para rito. Tinanong ni Jinwoo kung hindi ba pwedeng siya na lang ang gumawa niyon para sa kanya. Ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang advisor, dahil ang pag-extract ng energy mula sa down gems at ang pagsusama ng mga naga ay tanging ang master lang ang makakagawa, bilang may-ari ng labyrinth. Sinabi naman ng ating bida ang kanyang huling tanong kay Dominic. Tinanong niya ito ng seryoso kung anong mangyayari kung hindi niya matugunan ang mga pamantayan nila. Sumagot si Dominic na maaaring may mga naga na umalis o maghimagsik, pero kahit mapinsala ng halimaw ang may-ari ng labyrinth, hindi pa rin nila kayang angkinan ito. Dahil tanging ang mga pinili ng labyrinth ang maaaring maging may-ari nito. At wala namang nag-angmangmang nagugustuhing pabagsakin ang isang maharlika na sumasaklaw sa buong geyser. Kaya dahil doon, napanatag naman si Jinwoo sa iba pa niyang mga aalalahanan patungkol sa kanila. Sinabi ng ating bida na dahil marami pa silang kailangang gawin, itigil na nila ang maliit na usapan. Dagdag niya pa, inaasahan niya ang pakikipagtulungan nito. Napatanong na lang siya kung pwede niyang i-upgrade ang labyrinth gamit ang mga naaning down gems. Sinabi ng system na nag-alay siya ng 3 mataas na kalidad ng intermediate grade na down gems sa altar, kaya nagsisimula na ang pag-upgrade ng labyrinth. Samantala, sa ibang eksena sa labyrinth down gems jewelry shop, narinig ng matanda na hindi maganda ang lagay ng geyser kamakailan kaya tinanong niya sa ating bida kung saan niya nakuha ang ganitong klase ng bagay. Kahit ang mga veteranong explorer ay bihira na ring lumabas mula nang umakyat ang mga tao mula sa mas mabababang palapag. Nagsalita lang ang ating bida na kahit ang unang palapag ay hindi na rin maayos. Sumang-ayon naman ang matanda dahil ang mga wolf monkey mula sa ika-8 palapag ay nagsisimula ng lumabas papunta sa unang palapag. Dagdag niya pa, sa nakaraang 5 taon, bumaba ang kalidad ng mga explorer, kaya lumala ang supply ng down gems. Kaya sinabi niya kay Jinwoo na hindi na niya tatanungin kung saan niya nakuha iyon, at tinanong siya kung gusto ba niyang magkaroon ng eksklusibong kontrata. Sa isip ni Jinwoo, matagal na niyang pinutol ang ugnayan niya sa geyser, kaya wala na siyang ideya sa mga nangyayari roon. Pero makakakuha pa rin siya ng impormasyon tungkol sa labyrinth dahil dito dinadala ang mga down gems. Kaya sumang-ayon na rin ang ating bida. Ang kondisyon niya lang ay impormasyon tungkol sa labyrinth. Sinabi ng matanda na hindi naman mahirap iyon dahil ang kailangan lang niya ay ang magandang bato. Dagdag pa ng matanda, dahil pinag-uusapan na rin nila ang kontrata, bibigyan na rin siya ng impormasyon at ipakikilala siya sa isang malaking oportunidad. Kaya tinanong niya sa ating bida kung narinig na ba niya ang tungkol sa Hell Spiders. Dahil mahirap silang harapin, pero bawat isa sa kanila ay may dalang down gems. Kaya tinanong niya kay Jinwoo kung mataas ba ang ranggo niya, dahil kahit isa lang ang mapatay niya, sapat na iyon para sa malaking pera. Dagdag niya pa na matatagpuan sila sa ilalim ng Pojo Gate, ngunit tinanggihan siya ng ating bida ukol doon. Kaya napatanong na lang ang matanda kung narinig na niya ang lahat pero tatanggihan niya pa ang ganitong kalaking oportunidad. Dahil may pamilya siyang kailangang suportahan at narinig niya na hindi rin maganda ang kalagayan niya. Sa inis ng ating bida ay biglang sinapak niya ang lamesa sa harapan ng matanda. Matapos sirain iyon ng ating bida ay natakot ang matanda sa mga nasabi niya. Seryosong tinanong ni Jinwoo sa matanda kung ginawan ba siya nito ng background check. Pinapakalma naman ng matanda si Jinwoo at sinabi na pakinggan muna siya, dahil para siyang nakikipagtrabaho sa mga dungeon baby na halos parang mga superhuman. Ipinaliwanag niya na hindi lahat ay kasing bait ng ugali ng ating bida, at kung dumating ang panahon na marumihan siya, may pananagutan din siya, lalo na pagdating sa mga items niya. Maliban sa una niyang gamit, hinala ang kalidad ng mga ito. Sinabi mismo ng ating bida na siya ang nakakuha ng lahat ng yan gamit ang sarili niyang kamay. Ipinaliwanag ng matanda na karamihan sa mga tao rito ay galing sa mahirap na buhay, mga magulang at kapatid na pinaslang ng mga espada. Kaya mahirap pagkatiwalaan ang isang taong wala namang pinuprotektahan. Kasi kung ayaw na nila, wala silang ibang iniisip kundi ang sarili nila. Kaya sinabi
sinabi niya na dahil may pamilya siya, kailangan niya itong protektahan. Seryosong sinabi ng ating bida sa matanda na kung may mangyari man sa pamilya niyang masama, makikita niya kung ano ang itsura ng isang dungeon baby kapag nababaliw sa galit. Nangako naman ang matanda na hindi na mauulit ang ganito, na parang isinakripisyo pa niya ang tiwala niya para lang masigurado ang para sa kanya. Sinabi ng ating bida na aalis na siya at iniutos na ipadala na lang ang bayad sa down gem sa account niya. Nang umalis si Jinwoo sa tindahan ng matanda, naiinis ito dahil mukha yatang nakalimutan ni Jinwoo ang pagsira niya sa lamesa nito. Samantala nung bata pa ang ating bida, habang nasa loob pa siya ng dungeon, lubos na nagkakagulo rito. Sinabi nila na nababaliw na ang mga hell spider kaya labis nila itong kinatatakutan. Isang bata ang nagsabing buong buhay nila ay hinukay nila ang lupa para sa labyrinth niya. Kaya galit niyang tinanong habang sumusuka ng dugo kung bakit niya ito ginawa. Sabay sigaw sa pangalan ni Duke Geyser habang makikita ang nagsisilakihang mga hell spider na umaatake sa kanila. Kaya ayaw itong tanggapin ni Jinwoo dahil may masamang alaala siya patungkol sa hell spiders. Ngunit biglang nagising ang ating bida, isa lang pala itong masamang bangungot. Nag-alala agad si Dominic kasi nagkaroon ng masamang bangungot ang master nila. Lumapit siya kay Jinwoo at tinanong kung ayos lang siya. Sabi ng bida, na naginip lang siya tungkol sa nakaraan niya. Sabi pa niya ayos lang dahil wala namang dapat ipag-alala. Pero napansin niya ang mga tauhan niya sa paligid na parang nag-aalala pa rin. Kaya napatawa na lang ang ating bida at tinanong ni Dominic kung ano bang ginagawa niya ngayon. Paliwanag ni Jinwoo, tungkol yun sa mga naga worker kasi parang hindi lang basta taga-labyrinth ang itsura nila. Sabi ni Dominic, baka hindi niya sila gusto. Pero sagot ni Jinwoo, nagustuhan na niya sila ngayon, dahil hindi dahil sa kakaiba sila, kundi lumaki siya sa labyrinth, doon siya ipinanganak. Dahil ngayon lang niya naisip, salamat sa mga di taga-labyrinth, mas kalmado siya ngayon. Narinig daw niya ang tungkol sa mga hell spiders at malayo pa raw ang mga ito, kaya ligtas pa ang labyrinth nila, pero posible pa rin na may mga halimaw mula sa mas malalim ang umakyat. Kaya tinanong niya sa kanyang advisor kung ano na ang estado ng upgrade ng kanilang labyrinth. Sabi ni Dominic sa ngayon, 3 segundo na lang ang kailangan nilang hintayin. Dagdag pa niya, bago makumplito ang 3rd rank upgrade ng labyrinth. Sinabi ng system na natapos na ang 3rd rank upgrade ng labyrinth. Kaya maaari nang magpatayo ng mga estruktura sa mga lugar na dating nakalock. At maaari na rin siyang tumawag ng bagong mga unit. 6 na rank 1 naga workers ang idinagdag. Naidagdag na rin ang labyrinth core. Sabi ni Dominic ang puso ng labyrinth ay ang labyrinth core. Kaya kapag ito'y nasira, mawawala ang lahat ng katangian ng labyrinth. Dagdag pa niya dahil may limitasyon ang lakas ng labyrinth, may mga pagkakataon na may mga bagay na automatikong lumilitaw habang tumataas ang kapangyarihan nito. At parang may kahinaan na nahayag mula sa ilalim. Sinabi ng kanyang advisor na kapag nasira ang core, magigiba ang lahat. Ngunit kung maprotektahan ito, maaaring maitala o maibalik ang lahat ng bagay sa loob ng labyrinth kahit ang mga nawasak. Sinabi ng system na dahil sa pag-activate ng core, ang puso at mga nilalang sa malalayong lugar ay naging aware na sa presensya ng labyrinth. Binalaan siya ng system na may paparating na 20 na grupo ng mga horned rats patungo sa labyrinth at binigyan siya ng 59 na minuto bago sila dumating. Kaya sinabihan niya si Dominic na may paparating na pag-atake. Sinabi ng kanyang advisor na kailangan ng kanilang master na dagdagan ang kanyang mga sundalo. Dahil hindi niya sila kayang ipagtanggol gamit lang ang isang naga soldier. Naiinis naman ang ating bida dahil minsan, hindi niya pa narinig ang tungkol sa mga horned rats. Kaya napagdesisyonan niya na magsusummon siya ng mga naga soldiers. Sa isip niya, hindi niya pa nga lubusang naiintindihan ang kapangyarihan ng isang naga soldier. Sinabi ng system ng mga pwedeng i-summon na unit, ang naga soldier rank 1. Sinasabi dito, ang tagapagbantay ng labor into, ang kawal na naga na hindi nakakakilala ng takot ay dalubhasa lamang sa pakikipaglaban. Ang naga archer rank 2. Sinasabi dito, ang deadly sniper na pinatatalim nila ang kanilang palaso upang tumagos sa puso ng mga kaaway. At ang naga warrior rank 2. Sinasabi dito, isinilang na mandirigma, na taglay ang hindi kapanipani walang tibay ng katawan. At ang naga mage low rank. Sinasabi dito, ang mga nagsisiyasat sa hiwaga ng balwakang tubig. Ang mga naga mage ay nangingibabaw sa laban gamit ang malalakas na mahika. At ang naga
naga priest low rank, at ang unang pari na marunong humarap sa mga ahas, ang naga ang siyang nagpapagaling sa mga sugatang kapwa naga. Nagulat naman si Jinwoo dahil marami pa palang uri ng unit ang pwede niyang i-summon. Ngunit napatingin siya sa dulo dahil mas mataas ang energy cost nila kaysa sa inaasahan niya. At nakita niya na ang kasalukuyang down gem energy niya ay 22 lang. Napasabi na lang siya dahil may kalaban silang 20 horned rats. Kaya mukhang kailangan niyang ilabas lahat ng naga soldiers. Sumingit naman si Dominic at sinabi na kung malakas ang mga horned rats, maaaring kayang tumapat ng isang naga soldier ang 4 na daga. Pinaliwanag niya na ang isang warrior o priest ay katumbas ng 2 sundalo, ang archer ay katumbas ng 3, at ang mage ay kasing lakas ng 5 sundalo. Ngunit bukod sa warrior, mahina ang iba laban sa melee attack kaya kailangan nilang mag-ingat. Natuwa naman si Jinwoo sa sinabi niya at nagpapasalamat na nandyan si Dominic sa tabi niya. Kaya napagdesisyon niya na magsusummon ng isang naga soldier at 2 warrior, habang si Dominic ay natuwa sa likod niya. Sinabi niya na magsusummon siya ng isang naga soldier at 2 naga warrior. Makikita na paparating na ang mga bagong unit na nasummon ng ating bida, ang mga naga soldier at naga warrior. Namangha naman si Jinwoo sa bago niyang mga tauhan matapos ang pag-summon. Sinabi ng system na isang rank 1 naga soldier at 2 rank 2 naga warrior ang matagumpay na nai-summon. Mas higit ito sa inaasahan ni Jinwoo. Sa lakas na ito, baka kaya na rin nila ang mga mababangas na wolf monkey. Napatigil naman sandali ang ating bida sa kanyang kasiyahan at napatingin sa isa sa kanyang mga tauhan. Kaya tinanong ni Jinwoo si Dominic kung ano ang problema niya. Sinabi ni Dominic na ang mga naga worker ay isang uri ng mutasayon mula sa mga high level, dahil mas malakas ang isang naga, mas mataas ang posibilidad na makalikha ito ng isang subspecies tulad niyan. Itinuro niya ang isang batang naga at sinabi na iyon marahil ang magiging anyo niya kung ipinanganak siyang normal. Sagot naman ng ating bida, kahit sumusunod pa rin ang batang iyon sa mga utos, halata sa kilos nito na mabagal at parang nawala ng layunin. Pero dahil mas malakas ito kumpara sa iba, wala namang naging problema sa bilis ng trabaho. Minungkahi naman ni Dominic na siya na ang baalang turuan ang batang naga, ngunit hindi ito sang-ayon sa ating bida. Sa halip, iniutos niya kay Dominic na ipunin ang lahat ng naga workers, pati na rin ang mga bagong solta. Sinabi ng ating bida sa kanila na hindi sila makikipaglaban, kundi magkakaroon sila ng isang field trip. Pinaalala niya kay Dominic ang sinabi nito kanina, na binibigyang halaga ng mga naga ang karangalan, dahil ito kasi ang kauna-unahang labanan ng kanilang naga labyrinth. Kaya naman, napakalupit kung itatago lang nila ang mga naga workers sa ganitong napakahalagang sandali. Dahil sisiguraduhin niya na walang anumang panganib ang aabot sa kanila, at paprotektahan niya ang lahat gamit ang buong lakas na mayroon siya. Habang hawak niya ang isang pickaxe, napatanong siya sa sarili kung anong uri ng matapang na sandata ang gagamitin ng isang mandirigmang naga. Dagdag pa niya, ito man ay maliit, isa itong marengel na sandata ng isang tunay na mandirigma. Nang makita ng mga naga workers ang ngiti ni Jinwoo, unti-unting lumiwanag ang kanilang pakiramdam. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sumugod sa mga peste, ang mga lintik na daga. Dagdag pa niya, dahil ang mga dagang iyon ay naglakas loob na pasukin ang kanilang labyrinth, ipararanas nila sa mga ito kung paano kainin ng ahas ang kanyang biktima. Samantala makikita na dumarating ang hukbo ng mga horn rats patungo sa labyrinth ng ating bida. Natutuwa ang mga daga dahil nahanap nila ang walang kwentang kuweba ng mga ahas. Nakita nila na puro naghuhukay lang na ahas ang nakikita nila, at patuloy pa din sila sa pag-iinsulto sa may-ari ng labyrinth. Sinabi nila na ang bagong may-ari ng mga ahas ay isang tanga, na hindi raw alam ng bagong may-ari kung paano gumawa ng mga tropa. Nagpakilala si Tretch na sinabi niya na matalino siya at malakas. Dagdag pa niya, malapit nang mawala ang mga ahas, ito na ang huling kuweba nila. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na kakainin nila ang mga ito at wawasakin ang kuweba ng mga ahas. Dagdag nila, kapag nakain nila ang mga ahas, lalaki raw ang kanilang mga sungay. Kaya't sigaw ni Tretch sa kanyang mga kasamahan, hindi na sila kailangang tumakbo, dahil sila na ang magiging mga predator. Makikita na lumusab na ang mga horn rats matapos nilang piliin si Tretch bilang pinuno upang agawin ang labyrinth ng mga ahas. Malalakas ang loob ng mga daga dahil naniniwala sila na ang kanilang leader ay matalino at malakas, kaya sumugod sila ng buong tapang. Pagdating nila malapit sa pasukan ng labyrinth, nakita nila ang mga sanggol na ahas na tila mahihina at walang kalaban-laban. Isang daga ang sumigaw, sinabing patayin na agad ang mga sanggol na ahas at kainin ang mga ito.
Ngunit biglang sumulpot ang ating bida na si Jinwoo, na mabilis na umatake upang iligtas ang kanyang mga tauhan at pigilan ang mga daga. Nagulat ang pinuno ng Horn Rats, si Tretch, dahil sa nakakabiglang bilis ng pag-atake ni Jinwoo. Sabay na inutusan ni Jinwoo ang kanyang mga tauhan na lumabas na at patunayan ang halaga ng kanilang pagkabuhay. Makikita ang dalawang ahas na nasa likuran nila, at sinabi niya sa kanyang mga tauhan na wala ni isa mang kalaban ang dapat na maiwang buhay. Nang marinig ito ng mga Horn Rats, nagsimula silang matakot, doon nila napagtanto na nahulog pala sila sa isang patibong. At dahil sa ingay na ginawa ng isang daga, siya ang naging unang biktima, tinapos agad ng Naga Soldier gamit lang ang isang tira. Samantala sa isang flashback ni Tretch, tinanong siya ng isang misteryosong karakter kung nasisiyahan ba siya sa ginagawa niya. Sumagot si Tretch na kung tinawag lang siya mula sa paghuhukay para lang sa walang kwentang usapan, dahil sana'y hindi na lang siya pinatawag. Tinanong muli ng misteryosong karakter kung ipinanganak ba talaga siya para maghukay. Sinabi ni Tretch na kung hindi siya maghuhukay, hindi siya makakakain, dahil malaki at malakas ang kanilang may-ari, at siya naman ay maliit at mahina, kaya kailangan niyang maghukay para mabuhay. Ngunit sinabi ng misteryosong karakter na inakala niya noon na si Tretch ang pinakamalaki at pinakamatapang sa lahat ng daga, kaya mukhang nagkamali siya sa akala. Dagdag pa niya, kung ganyan pala ang iniisip ni Tretch, mas mabuti pang sabihin na lang niya sa ibang daga kung paano maging malakas, gaya ng isang tunay na pinuno. Napaisip naman si Tretch ang leader ng mga daga, kung posible nga bang mangyari iyon. Tinanong siya ng misteryosong nilalang kung pwede ba siyang maging bagong may-ari ng Labyrinth. Samantala sa kasalukuyang lokasyon ng grupo nila Tretch sa Naga Labyrinth ng ating bida, tinatanong siya ng mga kasamahan niya kung ano ang gagawin nila, dahil sa palagay nila ay mauubos na sila. Napahinto sila sa kinatatayuan nila nang makita nila ang pinag-uusapan nila na Marble Ears. Sinabi ng kanilang pinuno na kapag nalunok niya ang marble na iyon, lalakas siya, at kapag naging malakas siya, mapoprotektahan niya sila. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na habang sumusugod sila, kaya nilang manalo sa laban na ito. Sa isip ni Tretch, hindi na sila magiging mga gamit na lamang mula pagkasilang, at hindi na sila kakainin ng basta-basta para lamang sa katuwaan ng iba. Makikita ang isang sibat na paparating kay Tretch, galing sa isang Naga Soldier ni Jinwoo. Sa isip niya, hindi na niya kailangang yumuko at magpanggap na ayos lang, kahit na pinapatay at kinakain ang mga tulad nila. Sinabi ng isa niyang kasamahan habang isinakripisyo niya ang kanyang buhay, na tumakbo si Tretch at tinawag siyang leader ng kuweba. Sa isip ng pinuno ng Horn Rats habang siya ay tumatakbo, iniisip niyang kung makakain niya ang marble. Samantala sobrang nag-aalala si Dominic kay Tretch, dahil sa palagay niya ay kayang sirain nito ang labyrinth core nila. Dahil dito, biglang naging seryoso ang ating bida matapos niyang patayin ang mga ibang Horn Rats. Nanghiram si Jinwoo ng sibat mula sa isa sa kanyang mga sundalo. Sinabi ng pinuno ng Horn Rats na gaganti siya sa mga dating may-ari na umabuso sa kanilang lahi. Makikita ang ating bida na mabilis na patungo sa pinuno ng Horn Rats upang pigilan itong sirain ang core ng labyrinth. Hinagis na lamang ni Jinwoo ang kanyang sibat at direktang tumama ito kay Tretch sa bandang katawan. Dahil sa lakas ng pagkakahagis ng ating bida ng sibat, nagkaroon ng makapal na usok sa paligid. Inanunsyo ng system na inatake ang altar na may natitirang durability 247. Makikitang buo pa rin ang core ng labyrinth ngunit hindi malinaw kung nasaan ang pinuno ng Horn Rats. At ang leader ng mga Horn Rats ay halos makuha na ang labyrinth core ng ating bida dahil sa desperasyon niya. Ngunit kahit nakatanggap siya ng malubhang pinsala, sinabi niya na kalayaan para sa mga kapatid niya. Seryosong sinabi ni Jinwoo na hanggang doon na lang siya dahil maaaring mapinsala ang core niya. Sa nakita naman ni Dominic kay Tretch, mukhang sinusubukan nitong kainin ang core. Dinagdag pa niya na gamit lang ang lakas o ngipin ng isang horned rat, hindi man lang iyon makakabasag ng core, kaya sinabi niya na mas delikado pa ang sibat. Ngunit sinabi ng ating bida na nakalapit pa rin siya sa core, kaya naisipan niyang isakripisyo ang mga kasamahan niya para lang makatakbo. Kaya kailangan niyang maging mas maingat sa susunod. Sinabi naman ni Jinwoo na kailangan niyang isauli ang sibat na ito sa kanyang tauhan, ngunit ayon kay Dominic, hindi na iyon kailangan. Mukhang ito na kasi ang naging leader ng mga kalaban, at halatang bumagsak na rin ang diwa ng kanilang pakikipaglaban. At kaunting oras na lang at matatapos na rin sila. Hindi niya inakala na ganito lang sila
Kaina, dahil nag-alala pa siya nang wala sa oras. Sabi ni Dominic, marami lang talaga sila, pero halos ka-level lang ng mga Naga workers ang kanilang lakas. Narinig ni Dominic ang tungkol sa mga labyrinth kung saan kinukuha ang mga nilalang para gawing trabahador. Sa isip ni Jinwoo, para yung mga dungeon babies noong Great War na nakakakilabot pakinggan. Dagdag pa ni Dominic, mahihina ang mga kalaban nila, ngunit malalakas din talaga ang mga Naga. Dahil nakakakilos sila agad kahit walang buwelo, at kahit ganoon kalaki ang katawan nila. Nagpapasalamat siya dahil sa mahaba nilang buntot, nagbibigay ito ng mas malayang sentro ng balanse, kaya mas mabilis at mas flexible ang kanilang galaw. Dagdag pa niya na kalaban na hindi basta-basta ang kaharap nila, lalo na kung sakaling kailanganin itong labanan. Nabanggit ng advisor ng ating bida na mas mainam sigurong pagmasdan muna ang antas ng lakas ng mga Naga. Sa malayong lugar, ni hindi nila namalayang may isang nilalang na lihim na nagmamasid sa kanila, na isang spy. Ibinunyag ng misteryosong karakter na may isang sundalong nasa heroic level, at 4 na nasa karaniwang antas ang pumasok. Sa tingin niya baka ignorante lang talaga ang may-ari ng labyrinth, at halatang minadali nito ang paglabas ng mga summon sa mismong pagsisimula pa lang ng labanan. Tanong ng kanyang boss, kung 20 trabahador lang ang pinadala para harapin ang ganun kainang lakas. Agad naman siyang humingi ng paumanhin, pero para sa kanyang boss, ayos lang iyon, dahil mas marami pa silang mahuhuling daga bilang pamalit. Sabi ng kanyang tauhan, tinatapos na ang blood subjugation sa labas ng labyrinth. Kaya iniutos ng kanyang boss na ihanda na ang lahat para sa paparating na digmaan sa kanilang pagbabalik. May nagtanong pa kung tama bang iwan sa isang karaniwang mercenaryo ang isang digmaan. Napakunot nuo ang kanyang boss at tinanong kung hindi ba isa rin siyang mercenaryo. Medyo naiinis na sinabi ng pinuno ng mga daga na ayon sa hayop na iyon, isa raw siyang dragon descendant, na kahit nagbago ang kanyang dugo, kakayanin pa rin itong tapusin ang isang mahinang labyrinth. Makikita ang pinuno ng mga daga na may 2 sungay na parang dragon, ay ngumiti habang seryosong binigkas na mukhang may magandang eksenang mapapanood siya ngayon. Ipinakita ng system na nagwagi ang ating bida laban sa mga horn rats, dagdag pa ng system, nakasanayan na ng mga Naga ang makipaglaban kahit kakaunti lang ang kalaban, at dahil sobrang hina ng mga ito, halos wala silang nakuha na karanasan. Bahagya namang tumaas ang karisma ng may-ari ng dungeon. Dahil doon, nakamit ni Jinwoo ang titulong Bigger Commander. Binati naman siya ni Dominic sa kanyang bagong titulo bilang Commander, lalo na't ito ang kanilang unang tagumpay. Dahil hindi agad sumagot ang ating bida, napatanong si Dominic kung may problema ba. Sumagot si Jinwoo na sinabi na marami sa totoo lang. Napinsala kasi ang mismong silid ng may-ari ng labyrinth dahil sa mga kalabang iyon. Kaya kung hindi lang ang core o ang mga manggagawa ang habol ng mga ito, posible sanang nasaktan si Dominic. Kaya't sinabi niya rito na masaya siya na sila ang naging unang kalaban ng mga iyon. Sa isip-isip niya, kung ganito ang sitwasyon sa geyser, posible silang malipol anumang oras, kaya kailangang ayusin agad ang kanilang depensa. Pinahayag ng ating bida sa kanyang mga Naga soldiers na tandaan nila sa kanilang puso ang kasiyahan ng tagumpay. Dahil ito ang geyser, na isang lugar kung saan ang mahihina ay nawawala, at ang malalakas lamang ang nananatili. Wala silang oras para magpakalangu sa tagumpay, lalo na laban lang naman sa mahihinang daga. Ipinabatid niya sa lahat na sa ngayon, mahina pa ang Naga labyrinth nila. Gayunpaman, idineklara niyang nagsisimula na ang bagong yugto sa kasaysayan ng mga Naga. Dahil ang imbakan ay magiging kayamanan, ang teritoryo ay magiging pag-aari, at ang lugar na ito'y magiging kanilang kampo. At sila mismo ang gagawa ng paraan upang manatiling nangingibabaw ang kanilang Naga labyrinth. Mahinahong sinabi ni Jinwoo na sa hinaharap, maaalala sila bilang mga alamat ng Naga. Lumipas ang maraming araw mula noong labanan laban sa mga horn rats. Ang mga bangkay at sandata ng mga daga ay nauwi sa tiyan ng mga Naga, at ang natira ay itinambak sa imbakan. Ayon sa system, naging masaya ang mga Naga, at pansamantalang mababawasan ang gastos sa pagpapanatili ng kanilang unit. Samantala 3 manggagawa ang pumasok sa kuweba para simulan ang konstruksyon ng minahan. Habang ang iba naman ay nag-aani ng gems mula sa mga mineral at halaman, kasama ang isang escort. Sa isip ng ating bida, nais niyang magtatag ng patrol at hunting ground sa paligid ng kanyang teritoryo. Ngunit may isang bagay siyang inaalala,
kulang siya ng down gems para makapag-summon. Nang pumunta siya sa jewelry shop, tinanong siya ng may-ari kung galing ba sa Hornrat ang dala niya. Dahil palaging nagtatago at tumatakbo ang mga ito, mahirap silang mahanap kaya pinuri ng matanda si Jinwoo at sinabing magaling ang pagkakatrabaho niya. Sagot lang ni Jinwoo, swerte lang na nahanap nila ang pugad ng mga ito. Kaya't napatanong na lang siya sa matanda kung malakas ba ang bentahan ng mga ito sa merkado. Sumagot ang matanda na maaari niyang ituring na lahat ng nasa lupa ay may halaga, dahil ginagamit ang mga ito na parang velvet antlers. Pagkatapos noon, tinanong niya si Jinwoo kung may dala ba itong down gems. Sumagot ang ating bida na wala siyang nakuha kamakailan. Sa tingin ng matanda, hanggang dito na lang muna sila sa ngayon, at nailagay na rin niya ang bayad sa account ni Jinwoo gaya ng dati. Pagkatapos noon ay tinanong ng matanda kung hindi pa ba umaalis ang ating bida. Sinabi ni Jinwoo ang tungkol sa mga hell spiders na binanggit ng matanda noong nakaraan, at kung may espasyo pa ba para sa kanya. Tinanong ng matanda kung naiinis ba siya dahil hindi siya nakasali doon. Sumagot ang ating bida na kailangan niya talaga ng down gems. Gusto namang malaman ng matanda kung saan niya ito balak gamitin. Sumagot si Jinwoo na ibebenta niya sana iyon para magkaroon ng pera. Sumasakit ang ulo ng matanda na pati yung mesa binasag niya dahil ayaw niyang sumama, kaya napasabi na lang siya na pera na lang talaga kay Jinwoo. Pinaalam niya na umalis na ang unang advance unit, at kung gusto niyang sumali, kailangan niyang sumama sa pangunahing grupo na papunta sa pangalawa. Kaya tinanong niya si Jinwoo kung ano na ang level nito. Nagtataka naman ang ating bida sa matanda dahil pagkatapos niya siyang background check ay hindi niya alam iyon. Naiinis naman ang matanda dahil hanggang nagdadamdam pa rin ito sa mga nangyari. Sumagot ang ating bida na hindi niya talaga alam kung anong level niya dahil ipinanganak at lumaki siya sa ikalabindalawang palapag. Nagulat naman ang matanda dahil lumaki ang ating bida sa ikalabindalawang palapag ng dungeon. Sinabi ni Jinwoo na bago siya makaakyat, doon siya nanirahan sa labyrinth ng isa sa mga duke ng geyser. Nagulat ang matanda dahil nasaksihan niya na siya ang dungeon baby mula sa pinakamalalim na palapag sa Korea. Naiiritang tinanong ng matanda kung bakit ba ang laki ng issue niya sa level. Tinanong ng matanda kung alam niya ba kung gaano kalakas ang isang dungeon baby. Sumagot si Jinwoo na hindi pa niya nakakabalik doon mula nang makatakas siya sa labyrinth. Dagdag pa niya ang mundo rito, lalo na ang kalagayan sa loob ng geyser, ay wala siyang alam. Naintindihan naman ng matanda kung bakit pala nilagay niya ang kondisyon na may kapalit ang impormasyon. Kaya sinabi niya na ipapaliwanag na lang niya sa pinakasimpleng paraan sa kanya. Sinabi niya na lahat ng dungeon babies ay may takdang level, na kailangan lang isipin na ang palapag kung saan siya ipinanganak at lumaki ang siyang level niya. Kaya ang level ni Jinwoo ay 12, na isa siya sa iilang dungeon babies na galing sa mas malalim na palapag. Tinuro niya ang una hanggang ikatlong palapag ay tinatawag na high floors, na karaniwan silang mas malakas ng kaunti kaysa sa karaniwang adultong lalaki. Dahil dito, kadalasan silang bahagi ng exploration teams kaysa sa assault teams. Ang ika-4 naman hanggang ika-6 na palapag ay medium floors. Sila ang bumubuo ng karamihan sa assault squad ng geyser, at ang lakas nila ay katulad ng mga superhero o super soldier, o kung ano man ang tawag sa palabas na gustong-gusto ng mga bata. Sa ika-7 hanggang ika-9 na palapag ay low floors. Mula rito, teritoryo na ng mga halimaw. Halata ang lakas at kakaunti na lang ang mga naroon, kaya nagiging mayabang ang iba. At sa wakas, ang ika-10 palapag na hindi narating ng tao noong Great War ay tinatawag na deep floors. Sa mas nakakatawang paraan, tinatawag itong teritoryo ng cosmic horror. Sinabi niya na konti lang ang impormasyon tungkol sa mas malalalim na palapag dahil sobrang kakaunti ang nakarating doon. Kaya kung totoong ang galing siya sa mas malalim na palapag, wala na halos kailangang ipaliwanag. At habang mas lumalalim ang palapag, mas dumarami ang mga taong may espesyal na kapangyarihan sa lakas, bilis, at iba pa. Kaya tinanong ng matanda sa ating bida kung may espesyal siya ring kakayahan, katulad ng pagbuga ng apoy o laser sa mata. Pinaalam ng ating bida ang kanyang lakas at bilis ngayon, na kahit walang armas, alam niya agad ang mga kahinaan niya na pwede niyang gamitin para patayin siya gamit lang ang kanyang mga kamay. Dahil ang mga buto niya ang pinakamahihinang bahagi. Pinatigil ito ng matanda dahil naiintindihan niya ito dahil sa takot. Tinanong naman ni Jinwoo kung may pwesto pa ba para sa kanya. Sinabi ng matanda na
kung level 12 siya, kahit walang espasyo, dapat maghanap sila ng pwesto. Sumagot ang ating bida na ibaba niya na lang ang level niya bago niya sila sabihan. Nagtataka naman ang matanda dahil sabi ni Jinwoo kailangan niya ng pera, kaya kung ibababa niya ang level niya, bababa rin ang bayad. Pumayag na lang ang matanda na ipapadala niya na lang sa kanya ang schedule at mga kailangang dalhin sa text, at pahihiraman na rin siya ng gamit mula sa imbakan, kaya huwag na niyang basagin ang mesa ng nanay niya. Dagdag pa ng matanda na kailangan nilang mag-imbento ng dungeon baby card niya, kaya ibigay niya na ang ID card niya at litrato. Napatanong na lang ang ating bida sa matanda kung ano ang ID card. Samantala, sa ibang eksena sa loob ng labyrinth ng ating bida, makikita si Dominic na nakainom ng alak dahil sa pagkapanalo nila sa unang laban nila laban sa mga horn rats. Habang lasing, nagsasalita siya ng mga walang kwenta sa mga naga worker. Dumating ang ating bida sa likuran niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nahihiyang nagpapaliwanag si Dominic, ngunit sinabi ni Jinwoo na mag-ulat muna siya bago magpaliwanag. Iniulat ni Dominic na maayos ang ani sa loob ng kuweba at may kaunting down gems na nakuha mula sa mga lupa at mga bato. Dagdag niya pa na may nakuha rin sila mula sa pagsugpo ng mga halos mailap na daga, at mga bangkay nga ay binabaklat sa imbakan kanina. Tinanong naman ni Jinwoo kung nasaan na ang mga down gems. Pagkatapos nun, inabot ito ni Dominic sa kanyang master. Pagkatapos ay binato ng ating bida ang 4 na down gem sa altar upang magkaroon ng down gem energy. Inanunsyo ng system na kino-convert ang down gems papunta sa enerhiya ng labyrinth. Sinabi ng ating bida na magsusuman siya ng naga. Namangha naman si Dominic dahil nag-i-invest ang kanyang master sa labyrinth nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nun, sinabi niya sa kanyang tauhan na hindi siya makakabalik sa labyrinth ng 2 linggo. Dahil kailangan niyang sumama sa pagsugpo sa mga hell spiders, dahil hindi kasi siya makapagbukas ng portal na hindi agad nagsasara sa harap ng mga kasama niya. Dagdag niya pa na masyado nang mabagal ang pagdami ng down gems mula sa harvesting. At may dala ang mga hell spiders ng mga down gems, kaya mas magiging madali para sa kanila kung magiging maayos ang lahat. Inanunsyo ng system na nag-summon siya ng normal na naga archer. Napasabi na lang ang ating bida na ito ang tunay na anyo ng green worker. Iniutos ni Jinwoo na pumunta siya sa gate at magbantay kasama ng mga naga soldiers. Pinakita ni Jinwoo na ang enerhiya ng down gems na inipon ng ilang araw ay naubos na agad. Dagdag niya pa na para makasigurado, magtitira siya ng 2 para sa maintenance. Nahinto siya bigla at napatanong kay Dominic kung ang portal na dinaanan ay pwede bang baguhin ang laki nun.